Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Ngayon, tatalakayin natin ang isang napakalaking update mula mismo sa Max Defense PH at sa International Defense News. Kumpirmado na inalok ng Leonardo, ang Italian Defense Company, ang Eurofighter EF-2000 Typhoon Tranche 5 fighter aircraft sa Department of National Defense ng Pilipinas. Alam naman natin na matagal nang tinatrabaho ng Philippine Air Force ang kanilang multi-role fighter aircraft acquisition project, na siyang magiging pinakaunang modernong jet fighter program ng bansa pagkatapos ng matagal na panahon ng kawalan ng advanced fighters. At ngayon, malinaw na isa sa pinakamalaking contenders ay ang Eurofighter Typhoon. So ano ba ang laman ng alok ng Leonardo, at ano ang implikasyon nito sa future ng ating Philippine Air Force? Yan ang pag-uusapan natin ng detalyado ngayon. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Unahin natin ang kumpirmasyon mismo mula kay Constantino Pravini Rosati, Vice President for Eurofighter Typhoon Exports ng Leonardo. Ayon sa kanyang panayam sa Aviation Week, si Leonardo ang itinalaga ng buong Eurofighter Consortium para manguna sa campaign na ialok ang Eurofighter EF-2000 Typhoon Tranche 5 sa Pilipinas. Nagsimula raw ang kanilang effort noong 2023, at ngayon ay malinaw na nais nilang pumasok sa bidding para sa multi-role fighter project ng PAF. Kung budget ang pag-uusapan, alam natin na ang PAF ay may nakulang pondo para sa pagbili ng hanggang 40 aircraft. Pero sa proposal ng Leonardo, kaya nilang mag-supply ng 32 Eurofighter Tranche 5 fighters. Kasama dito ang buong package ng armas at munitions. Hindi lang basta missiles, kundi high-end systems tulad ng MBDA Meteor, isang beyond visual range air-to-air missile na kilala bilang isa sa pinaka-advanced sa buong mundo. Mayroon ding ASRAAM short-range missiles para sa dogfight capability, Brimstone missiles para sa air-to-ground strikes, at Storm Shadow air-launched cruise missile na kayang mag-strike ng targets mula malayong distansya nang hindi na kailangang pumasok sa heavily defended airspace. Ibig sabihin, kung makuha ito ng Pilipinas, isang napakalaking jump ang ating air power capabilities. Ngayon, importante ring tandaan na ang offer ng Leonardo ay hindi lang basta bentahan ng eroplano. Ayon sa kanila, ito ay dadaan sa isang government-to-government deal. Sa madaling salita, hindi ito magiging simpleng commercial transaction kundi isang kasunduan na susuportahan ng mismong pamahalaan ng Italy at ng Eurofighter Consortium countries. Kasama rin sa kanilang alok ang financing schemes. Alam naman natin na malaki ang presyo ng Eurofighter Typhoon, kaya sinasabing maaari nilang i-structure ang bayad para hindi biglaan at kayang bayaran ng Pilipinas sa mas mahabang panahon. Bukod dito, may opsyon din daw para sa local manufacturing ng ilang Typhoon components dito mismo sa Pilipinas. Kung matutuloy ito, magiging kauna-unahan ang bansa sa buong Asia-Pacific na magiging supply base para sa Eurofighter. Isipin nyo, hindi lang tayo bibili ng eroplano, pero may chance pa tayong maging bahagi ng global supply chain ng isang advanced European fighter. Posibleng magkaroon ng trabaho, skills transfer, at mas malalim na defense industrial cooperation. Siyempre, hindi rin pwedeng mawala ang training. Ayon sa Leonardo, ang mga magiging piloto ng PAF na lilipad sa Eurofighter ay magte-training sa International Flight Training School sa Sardinia, Italy. Kilala ang training center na ito bilang isa sa pinakamahusay sa buong Europe, at ginagamit din ng ibang air forces para mag-train ng kanilang mga fighter pilots. Bukod pa rito, may production aspect din na napaka-importante. Sa ngayon, parehong Italy at Spain ay may ongoing orders para sa Eurofighter Tranche 5. Dahil dito, sinasabi ng Leonardo na posibleng mabigyan ng production slot ang Pilipinas. Kung pumasok tayo sa kontrata sa taong 2026, maaari na raw dumating ang unang batch ng Eurofighter jet sa 2028. Kung tutuusin, mabilis ito kung ikukumpara sa ibang procurement projects ng Pilipinas na inaabot ng dekada bago ma-deliver. Pero ano ba ang dahilan kung bakit confident ang Leonardo na ang Eurofighter Typhoon Tranche 5 ang dapat piliin ng Pilipinas? Ayon mismo sa kanila, kaya nitong credibly contrast the opposer.
Malinaw na ang tinutukoy nila ay ang mga kalapit na bansa na may malalakas na Air Force, partikular na ang China. Kung titingnan natin, ang Eurofighter Typhoon ay sinasabing kayang makipagsabayan sa mga modernong Chinese fighters tulad ng J-10, J-11, J-15, at J-16. Alam natin na ang mga ito ay ginagamit ng PLA Air Force at PLA Navy, at ilan dito ay aktibo sa South China Sea. Kung ang PAF ay magkakaroon ng Eurofighter Tranche 5, makakakuha ito ng isang lehitimong deterrent laban sa mga advanced fighters ng China. Pero hindi lang dyan nagtatapos ang plano ng Leonardo para sa Pilipinas. Bukod sa fighter aircraft, interesado rin silang magbenta ng iba pang kagamitan. Nariyan ang M346 at M345 trainer aircraft na pwedeng maging tugma sa trainer jet requirements ng PAF. Mayroon din silang alok para sa electronic warfare systems, helicopters, ground-based air defense systems na maaari pang maging joint project kasama ang MBDA, at pati cybersecurity systems at services. Sa madaling salita, hindi lang fighter aircraft ang target ng Leonardo. Gusto nilang maging long-term partner ng Pilipinas sa maraming aspeto ng defense modernization. Ngayon, kung ilalagay natin ito sa mas malawak na context, malinaw na nagiging mas exciting at mas competitive ang PAF Multirole Fighter Project. Kung matatandaan natin, 4 ang major contenders. Una, ang Subgripen mula Sweden, na matagal nang nasa mesa ng Pilipinas. Pangalawa, ang F-16 Block 70-72 Viper mula sa United States. Pangatlo, ang KF-21 Boramae ng South Korea na isang next-generation fighter na kasalukuyang develop at nagsisimula ng pumasok sa production. At ngayon, eto nga, ang Eurofighter Typhoon Tranche 5 mula sa Europe. Lahat ng ito ay may kanya-kanyang lakas, may kanya-kanyang political baggage, at may kanya-kanyang presyo. Kaya ang magiging desisyon ng ating gobyerno ay hindi lang nakasalalay sa capability ng aircraft, kundi pati na rin sa affordability, political alignment, training support, logistics, at long-term sustainment. Kung capability lang ang pag-uusapan, walang duda na isa ang Eurofighter sa pinaka-advanced sa lahat ng contenders. Multinational project ito, gamit ng ilang European Air Forces, at patuloy na ini-enhance. Ang Tranche 5 ay inaasahang magdadala ng mga bagong teknolohiya na magpapatagal pa ng service life ng Typhoon hanggang sa susunod na mga dekada. Kung titingnan naman ang Subgripen, ito ang pinakamurang option, at kilala bilang reliable at madaling i-maintain. Kung F-16 naman, tested and proven ito worldwide, at siguradong may kasamang political at military support mula sa United States. Samantala, ang KF-21 ay maaaring maging mas advanced pa pagdating ng panahon, pero dahil bagong programa ito, may mga uncertainties tungkol sa support at long-term sustainment. Kung babalikan natin, malaki ang symbolism kung makuha ng Pilipinas ang Eurofighter Typhoon. Una, magiging tanda ito ng mas malalim na relasyon ng bansa sa Europe pagdating sa defense at security. Pangalawa, makikita ng buong rehiyon na seryoso ang Pilipinas sa pagpapalakas ng kanyang air power, hindi lang para sa territorial defense kundi para rin sa strategic partnerships. Pero syempre, kailangan nating maging realistic. Napakamahal ng Eurofighter Typhoon, at kahit may financing scheme, malaking hamon ito para sa defense budget ng Pilipinas. May posibilidad rin na mas piliin pa rin ng gobyerno ang mas abot-kayang option gaya ng Gripen, o ang politically advantageous option gaya ng F-16. Sa huli, malinaw na exciting ang mga developments na ito. Ang tanong na lang ay anong fighter jet ang talagang pipiliin ng Pilipinas? Eurofighter Typhoon ba, na isa sa pinaka-advanced sa mundo? O mas practical na option tulad ng Gripen? O baka naman dumating ang oras na piliin natin ang F-16 para masiguradong solid ang alliance natin sa US? O baka magulat tayo at pumili ng mas futuristic option gaya ng KF-21 Boramae? Ang sigurado, kung matutuloy ang alok ng Leonardo, malaking bagay ito sa capability at prestige ng ating Philippine Air Force. At hindi lang yun, maaari rin itong magbukas ng bagong pinto para sa mas malawak na defense cooperation sa Europe. At dyan muna tayo magtatapos para sa episode na ito. Malinaw na sa kumpirmasyon ng Leonardo, pumasok na talaga sa laro ang Eurofighter Typhoon Tranche 5 bilang isa sa pinakamalakas na kandidato para sa Philippine Air Force Multirole Fighter Project.
Ano sa tingin niyo mga kababayan? Dapat ba nating tanggapin ang alok ng Eurofighter, kahit mas mahal, dahil sa advanced capability nito? O mas wise ba na pumili ng mas cost-effective option? E-comment nyo ang inyong thoughts sa ibaba at pag-usapan natin. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga pinakabagong balita tungkol sa Philippine Defense at Security. Maraming salamat sa panunood, at magkita-kita tayo muli sa susunod na episode.